sa Panginoon. Tayo po ay lupo ko na. Praise God. Mayroon pong bisita. Ating pong i-welcome ating pong bisita si Rose Tabo. Praise God. Para po ay precious sa Panginoon. Praise God. Okay, tayo po ay praise God. Magbati sa Panginoon magbati na praise God. Huwag kang tataka kung bakit ikaw ay narito, hindi ka ay kaltuhan ng Panginoon. Sing a song. Praise God. Hallelujah. Let's welcome our visitors. Praise God. May kabahagi sa kanila ng ating Panginoon. Sa panahon ngayon, Panginoon, si Rose Tabo, Panginoon, with the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, I pray. Lahat masabi God bless our visitors. Ngayon pa naman na Panginoon, amen and amen. Praise God. Ating pong paksang ngayon ay Fight of Faith. Let us read our Bible in 1 Timothy chapter 6, verse 12. Sinasabi dito, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good vocation before many witnesses. Sa Tagalog pa, ipaglaban mo ng mabuting ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, at dahil yan, katinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Let us pray to the Lord. Dinig ko, patay mo lang. Manalangin tayo sa Panginoon once again. Makilang Diyos sa pagpalang Ama, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit, Panginoon, alisin mo sa kabalaglang man. By the blood of Jesus, by the fire of the Holy Ghost, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, alisin mo hanggang sa kabalaglang, tapos sa impyerno. Let your healing flow, Panginoon. O God, in Jesus' name. Pagkalang sa church at Panginoon, Lord, let your healing flow upon His body in Jesus' name. Lord, ikaw ang sabi, Panginoon, you are wounded for transgression. You are bruised for our iniquity, that the chastisement of our peace was upon thee, by your stripe we're held. By your stripe we're held, according to Isaiah 53 verse 5. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God, forever King. Hallelujah. Purihin ka, malulatin ka. Ang kalulatin siya ng Ama, Panginoon, Lord. Let your God the glory dwell upon this place. Ang iyong kalawalatian na nandito po, Panginoon, sa bahay na langinan po, Panginoon, Lord. Ikaw na lubog, o God, natuwa, o God, hallelujah, sa mga pagpupuri ng iyong mga anak, yung inhabits the praises of your people, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Very Lord, the Holy Ghost, hallelujah. Bring revival po, Panginoon, Lord. O God, in Jesus' name, sa
everyone says in Jesus' name, amen and amen. Lahat mo sabi, thank you Lord Jesus, amen. Hallelujah, 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 glory to God. Mga po tayo, praise God, at salamat po sa Panginoon sa inyong presensya na kayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Our topic is fight of faith, or fight the good fight of faith. Ipaglaban ng mabuting pakipaglaban sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. Kapag tinawag ka ng Panginoon, you are engaged in the battle. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ay harap ka sa mga digmaan, ay harap ka sa labanan, harap ka sa mga pagsubok. Kaya kailangan ay labanan mo ang mga pagsubok, huwag mong tatakasan dahil kahit saan, maraming mga pagsubok, kaya kailangan labanan mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ikaw ay magtagumpay, tayo magtagumpay, kapag tayo, hallelujah, magtiwala sa Panginoon, umaasa sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya, ang sabi po ng fight and faith in the Greek word in fight is agony, meaning place of contest, figuratively an effort or an anxiety, conflict, race course, stadium, or a contest, strife, contention, peril, toils, and a battle. Kaya yan ang fight, ang kahulugan. So sa faith, ang kahulugan ay sa Greek word, pistis. Pistis means assurance, firm, conviction, guarantee, good faith, honesty, integrity, faithfulness, truthfulness, fidelity, man's relationship to God, and divine things, believe that Jesus is the Messiah through whom we obtain eternal salvation and the kingdom of God. Magkaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan kapag mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen ba? Yan po. Kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Ay, kailangan na nakahulugan. Mayroong lakas na loob ka, lumaban sa pananampalataya dahil pag likod sa Panginoon kayo parang puntis. Dahil marami pong mga pagsubok, marami pong mga panganib, marami pong labanan. Kaya kapag ang bawat isa ay umatras sa labanan, tila baga hindi ka na tatawagin ng Panginoon na Kristiyano. Kapag ang Kristiyano, ang anak ng Diyos ay mayroong labanan. Tinawag tayo ng Panginoon upang magipaglaban ng mabuting magipaglaban para magkaroon tayo ng eternal life. Amen ba? Lay hold on eternal life. Nagipaglaban ka, hindi lang sa mundong ito. Kailangan ipaglaban ka. Buhay na walang hanggan iyong. Hallelujah! Ipinaglalaban ang mga tao na ipaglaban dito dahil sa lupa lamang, dahil sa pera lamang, dahil sa negosyo, dahil sa trabaho. Ngunit ang mahalaga, ang pinakamataas na mahalaga, ang ministry na magipaglaban tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! For eternal life! Amen! Praise God! Kailangan natin ang eternal life. Kaya ang acronym ng fight and faith is freedom, integration, God, honor, today. Yan ang ibig sabihin ng fight. Mayroon kang kalayaan, kapalipaglaban ka, integration ay magsama-sama ang lakas ng Panginoon sa iyo. Ang Diyos ay parangalan mo. Ngayon, kapag ipaglaban ka, amen! Hallelujah! Ang faith is sabihin forward all issue to God, to heaven, to God. So, ang paglilingkod sa Panginoon ay kailangan patuloy ka forward, not backward. Ang lahat ng mga issue, ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga pangailangan, iparating mo sa Panginoon. Hallelujah, iparating mo sa langit. Dahil siya, hallelujah, ang Diyos na nakapangyarihan na kayang lumupas, tumubog sa ating mga pangailangan. Amen ba? Amen? Are you there? Hallelujah! So, kung tayo ay anak ng Diyos, kailangan natin harapin ang anumang mga pagsubok. Labanan natin ito para po tayo magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Patulong sa lahat.
Kaya paglilingkod sa Panginoon, it is a stairway to heaven. It is the eyes in heaven, the door in heaven. Praise God. The shining glory in heaven will be open and will come, and the throne of grace of God, and we will fight. And will fight with faith. Hindi paglaban ka ng mabuting kayo paglaban sa pananampalataya. Amen? Amen ba? Hallelujah! Lord God! Hallelujah! Palaman ng Panginoon si Moses, sinausap siya ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, at sabi ng Panginoon sa kanya, Diyos na kapangyarihan, I am that I am, ako at ako nga. Kinausap siya sa kahoy na nagliliyab, ngunit hindi naman nasusunod. At sinabi ng Diyos sa kanya, Thou say unto the children of Israel, I am that sent me unto you. Sabihin mo sa bayan ng Israel na tinawag kita at pinadala kita sa aking pangalan, na aking pangalan ay I am. Ako nga. Amen ba? Kaya ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan ay tinawag siya I am. Ibig sabihin ng I am, ako nga, ako may likha sa iyo. Ako yung bigay sa iyo ng buhay. Ako yung bigay sa iyo ng kalakasan. Ako yung bigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ako nga, siya ang lahat sa lahat. Kaya kung may Diyos ka, nandyan sa iyo lahat. Dahil siya tinawag I am. Amen! Kapag ipaglaban mo ngayon pananampalataya, tinawag si Moses na ipaglaban niya pananampalataya para mapalabas ang mga anak ng Diyos pagkaalipin sa Egypto. So, kapag hindi ka makipaglaban sa pananampalataya, manatili ka pa rin duwag, manatili ka pa rin alipin, manatili ka pa rin nakakulong sa bisyo, sa luga, sa mundong ito. Kaya gusto ko ng Panginoon, tawagan mo ang Diyos na makapangyarihan. At sinubo nga, may taong sinusubo ng Panginoon. Ikaw, hallelujah, kapag pinagkak mo ang Panginoon. Ikaw ang usan ng Panginoon. Ikaw, walay gagamitin ng Panginoon. Magpapalaya sa mga kasamahan na makulong sa impyerno, nakakulong sa kasalanan, nakakulong sa bisyo, nakakulong sa druga. Gusto ko ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Ipaglaban mo, pananampalataya mo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. May ipaglaban ka na sa buhay na walang hanggan sa pananampalataya. Amen? Amen? So, in Exodus chapter 7 verse 10, ang sabi, and Moses and Aaron went into Pharaoh. Si Moses sa Aaron pumunta kay Paraon para mapalayain ang bayan ng Israel. And they that so as the Lord had. Ginawa nila ito dahil pinag-usap siya ng Panginoon na kailangan kong kanya. At sumunod the Lord. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servant and became a serpent. Nagpapatunay na sinubukan ng Panginoon ang kanyang tungkod na nagpapatunay na siya sinubukan ng Panginoon ay naging ahas. Ang sabi ni Paraon, kaya rin ang gagawin namin ng akin ng mga magician. Nilagay ng mga magician na kanilang tungkod at nagiging ahas rin. Gumagaya, alam mo kung binangyo, ang sanglibutan gumagaya-gaya. Ngunit ang nangyari, ang lahat ng mga ahas na ginawa ng mga magician, nilamon ng ahas ng Diyos dahil ang Diyos ang may-ari na lahat ng mga bagay sa may-ari ng hayop, lahat ng mga bagay. Kaya magtitiwala sa Panginoon, kaya kong tutunin, kaya kong lalamunin, kaya kong lutasin ng Panginoon na pamatunay na siya Diyos na makapangyarihan. Amen ba? Hallelujah! Ipaglaban, kaya nga gusto mo ipakita ng Panginoon kay Moses paglaban. Ang pagkatawag sa iyo, patunayan mo na ikaw ang tinawag at sinuhod kita. Kapag sinuhod ka ng Panginoon, mayroong katibayan. Hallelujah! Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya upang sa buhay na walang hanggan. Amen ba? Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen! Isang halimbawa si David, karaniwan natin lagi pong pangyayari si David ay
tinawag ng Panginoon kapalit po kay Saul, na si Saul ay hindi na sumunod sa Panginoon. Nung hindi siya sumunod sa Panginoon, inalis ng Panginoon ang trono sa kanya, ang anointing sa kanya, ang Espiritu ng Panginoon. Inalis ng Panginoon. Alam po, bakit inalis ng Panginoon ang trono at ang anointing sa kanya? Because of his disobedience. Kapag maging disobedience tayo sa Panginoon, kaya ko na alisin ng Panginoon ang nasa iyo na pinagkaloob ng Panginoon. Ay, kaya na sinabi sa Samuel chapter 15, verse 22 at 23, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mabuti ay sa hain. Because you disobey God, it is a sin of rebellion, of disobedience, and a sin of witchcraft, and a stubbornness, a sin of iniquity and idolatry. Sa pagkatuwid, ang kanyang kasalanan ng rebellion, ang kasalanan niya ang stubbornness, at ang kasalanan niya ay rejection. Dahil hindi niya ginanap ang utos ng Panginoon ng lahat ng kanyang kaaway ay dapat likulin dahil sila ay hindi sumunod sa Panginoon kalaban ng mga salita ng Panginoon. Hindi nila ginanap, sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan ni Baal. Kaya ang lahat ng mga Amalekites dapat ay likulin, ngunit hindi niya nilipol. Dinala pa niya ang mga matatabang hayop, mga baka at uya at lumubing. Pagharit nila pa niya dahil iaalay sa Panginoon, ngunit ang utos ng Panginoon ay kailangan at galing kalubuhan. Kapag sinabi ng Panginoon, huwag mo papalitan ang kautusan ng Panginoon. Kaya ang nangyari, inalis siya ng Panginoon. Nung inalis siya ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon umalis sa kanya. Kay Saul po, yan ang nangyari sa 1 Samuel chapter 16, verse 14. The Spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit from the Lord followed him. Pinalitan ng Panginoon ang Espiritu ng anointing, kundi kaguluhan. Kaya kapag hindi ka masunurin sa Panginoon, ang nasa iyong kaisipan ay kaguluhan. So dahil kaguluhan ng kaisipan niya, kailangan niya ng kakayaman. Kaya ang Diyos ay naghirang ng panibagong magiging hari. Ay, wala iba si David. Maliit pa lang siya. Siya pa lang ay binabilyo. Tinawag na siya ng Panginoon na magiging hari. Pinulasan siya ng nanglanis ni Samuel para siya magiging hari. Ngunit, kahit naging hari pa si Saul, wala nang anointing, wala ang Espiritu ng Panginoon, nagugulan siya. Ang tungtong ang umaawit sa kanya si David. Umaalis ang pinuno, umaalis ang masamang espiritu, umaalis ang gulang papayapa siya. Nung umaawit at tungtong ang lingkod ng Panginoon si David. Alam niyo po, kung mayroon kang espiritong kaguluhan, aawitan mo ang Panginoon, pupurihan mo ang Panginoon, lumalayas ang masamang espiritu. Hallelujah! Amen! Kaya kapag ikaw may problema, we need to worship God. For God inhabits the praises of His people. Hallelujah! Yan po sa Psalms 22 verse 3. Yan po ang katotohanan. So, ang nangyari, ito si Goliath ay nangahabol sa bayan ng Israel. Kung sino alam sa akin, ay lalabanan ng Goliath yun ang harap sa kanya. Ngunit, kung matalo ang mga Israel, may salita, at sabi niya, ay maging alipin. Ngunit kapag matalo ang mga ang Goliath na yun, si Goliath, maging alipin daw ang mga Palestino. Walang humarap ilang araw na nakahamon ang uncircumcised, ang Palestino na sinasamba nila ang dagon na hindi totoong Diyos.
at nilalait ng Diyos ng nilalang sa langit sa lupa. Ang nangyari nung pumunta si David sa kanyang mga kapatid para magdala ng bagong, ang mga kapatid niya nagtatago, ang mga sundalo nagtatago sa habang umahamon si Goliath. Humarap kayo! Sino ang umaban sa Goliath? Ay lalabanan. At kung sino ang matalo ay magiging alipin. Takot na takot sila kay Goliath nung narinig ni David. Sabi mo, sino ba yung naghahamon niya sa Diyos na malalang? Diyos ng Israel. Nilalait. Walang sa pagkutsabihan si Goliath. Takot na takot sila ang harap dahil si Goliath ay malaking tao, higanti. Sila'y maliliit lang. Ngunit si David na maliit lang, paslit parang sa paningin ng higanti. Sabi niya, ako marap na kanya! Sabi ng mga sundalo, binatilyo ka ba lang? Biyas na kasi pagtigma, ikaw ay paslit ka ba lang? Mamatay ka lang. Ang sabi niya, kung paano pinatay ko ang milyon ng puso, kaya ng Diyos na ibigay ang Palestino na yan sa kamay ng Diyos para siya ay mamatay. So, ang nangyari, pumunta siya kay Saul, ipinasuot ang lahat ng mga armor ni Saul, pati ang kanyang espada, pati ang kanyang baluti, pati ang kanyang shield. Sabi niya, hindi ako sanay ito, hindi naman itong ginagamit ko sa paglaban sa kaaway. Ang aking nasanayan ay ang kanyang tirador lang. Tirador lang. Kapag hindi mo nasanayan ang lahat ng kagamitan, ay hindi mo talaga magagamit yan. Sabi niya, hindi ko magamit yan, hindi ako makatagupay yan. Sabi ni Saul, bahala ka. Maya sa kanya. Pumarap siya kay Goliath kasi nadala-dala niya ang kanyang tirador at ang kanyang bala ay 5 lamang, 5 bato. Ang 5 bato ay nagsimbolo sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay Jesus, di ba Jesus? Di ba yan? G-E-S-U-S, Jesus. Di ba? 5 bato. No! Pumarap siya kay Goliath. Nagulat si Goliath. Ikaw ang nila maglaban sa akin? Ano? Ako ay aso? At hayop na may dalang tungkod? Papat lang para lalabanan ako? Halika, gutay-gutay ko ang iyong laman at ipakain ko sa mga ibon. Ano ang sabi ni David? Sinabi ni David sa Palestino, ikaw ay humaharap sa pamagitan ng iyong espada, sa pamagitan ng iyong bangkaw o sibat, at sa pamagitan ng iyong pananggalang. Ngunit naparito ako sa pangalan ng Panginoong na hukbo ng mga kasundaluhan ng Diyos ng army ng Israel na iyong minagahamon at nilalait. So, ang nangyari, sabi ng salubungan sila, halika, para gutay-gutay kita. Ang nangyari, ginawa ni David, pinaikot-ikot niya ang kanyang tirador. Kanyang tirador ay magkasing tirador, pinaikot-ikot ko niya. Ang tirador, di pa gumaya sa kanya, pinaikot-ikot. Habang yung ikot-ikot, pupunta lalapit sa kanya ang higanti na yun. At ang higanti na yun dahil wala siyang alam, tinanggal niya ang kanyang turbante para makita niya si David. Wala namang apas, tirador lang. Hindi niya alam, mas malakas tayo. Nung tinamaan niya ang sintidong ulo ni Goliath, bagsak. Parang tinamaan ng hand grenade. Bagsak agad.
nung nabagsak siya, wala siyang sandata si David, kundi ang armas ni Goliath na ang kanyang swords ay siyang pinulot sa ulo niya at siya ay namatay at ang lingkod ng Panginoon. Hallelujah! Ang anak ng Diyos ay natagumpay dahil hindi siya pumarap sa kapangyarihan niya, kundi sa pangalan ng Panginoon. He is the God I am. Siya ang Diyos na may-ari ng lakas mo. Siya ang Diyos na may-ari ng buhay mo. Kaya nga, hallelujah, mahalap tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kapangyarihan mo, hindi sa kapangyarihan kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Inagapuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Isa pang halimbawa, ito po ang tatlong mga Hebrew. Inutusan ni Nebuchadnezzar na lahat ng mga tao kailangan sasambahin ang kanyang ginawang rebulto kapag tumulog na ang mga trompeta at mga instrumento. Lahat ng mga tao ay lumuhod at yungkod, sinamba ang rebulto. Ngunit ang tatlong Hebrew na ito nandoon nakatayo sa gitna nila at hindi yumukod, hindi sumamba dahil sila ay sumasamba sa Diyos ng buhay. Kaya huwag tayong yumukod, huwag tayong sasamba sa tribulto dahil hindi tunay na Diyos yan. Tinalungsok ko na ng Diyos yan. Dahil sa mga sa Exodo, huwag kang maglagay ng Diyos ang Diyos sa langit, sa lupa, sa lupa, ang mga ribulto ng yan, ang Diyos na yan, dahil ako Diyos ang panibugbuin. Hallelujah! Dadalaw sa lahat, hanggang sa apat na lahi. Kaya na wala kayo ibang sabay na Diyos. Siya ang Diyos na ako nga, na malalag sa langit, sa lupa. Siya ang ating sambahin. Amen ba? Amen? Hallelujah! So, ang nangyari, ang sabi ni Nebuchadnezzar, oy, tanong kayo bakit tayo ko dyan, hindi kayo sumamba sa ribultong ginawa ko. Hindi kayo sasamba sa ribulto na ginawa ko. Hindi kayo natakot sa apoy na itatakot kayo. Ang sabi niya, ililigtas kami ng Diyos namin sa apoy ng oro na yan. Ngunit kung hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na yan na ribulto. Ibig sabihin, hindi makilaban talaga siya. Ililigtas mo siya o hindi iligtas, hindi talaga sila samba. Ibig sabihin, lalaban talaga sila. Kailangan rin paglaban sila. Dahil ang galit ng Diyos ay nandun po sa mga sumasamba sa ribulto. Kaya naniniwala sila na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang dapat sabay ng Diyos. Kaya nga, anong narinig? Nebuchadnezzar lalo na galit. Sabi niya, ang oro, painitin mo ng pitong-dubli. Init ang pitong-dubli. Itapon ang tatlo dito sa oro. Itapon siya sa oro. Ang nagahasik doon sa porno, ang nagtapon sa oro, namatay sa sobrang init. Pero nung sila itinapon ang tatlo, nagtakasi. Nebuchadnezzar, sabi niya, hindi ba tatlong itinapon natin? Bakit? Naging apat yan. Bakit naging apat yan? Dahil ibig sabihin, hallelujah! Ang Diyos ay kasama nila. Kapag manindigan ka, magipaglaban ka sa Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. At sabi niya dyan, hindi sila nasunog, hindi sila nasaktan ng apoy. At mayroong ikaapat na tao na katulad ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, nag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos, ang anghel ng Diyos, ang Diyos sa kanila na iningatan sila na hindi sila nasusunod. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Then, pangako ng Panginoon yan. Hindi ba sa Isaiah 43 verse 43 verse 2 at sabi niya, kung ikaw ay dadaan sa tubig, hindi kasama o kayo. Kung ikaw ay dadaan sa ilog, ay hindi ka malulunod. Kung dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog o hindi maglilingas sa apoy. Hindi ba? Dahil pangako naman kasama ko kayo at kasama ang Diyos
Diyos at sasamahan ko kayo. Sabi ng pahipuri natin ng Panginoon. Hallelujah. Kapag manindigan ka, kapag paglaban ka, ay kasamahan ka ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20, and look, I am with you always, even into the end of the world. Ako'y kasama ninyo kahit kayo saan kayo maroon. Lagi niyo ako kasama kapag ikaw susunod sa utos ng Panginoon. Amen? Yan ang pangako ng Panginoon. Praise God. Isang halimbawa po pa sa Matthew 14 verse 30 and 31. When he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. And he cried, saying, Lord, save me. Yung sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi niya, ako ito, ang inyong Panginoon. Panginoon ko, ikaw na. Hayaan mo makapunta ko din sa iyo. Makalakad din sa tubig. Makalakad din sa dagat. Ang sabi niya, halika. Nung pinapunta siya, nung lumakad sa tubig, sabi niya, uy, nakalakad ako sa tubig. Nakalakad ako sa tubig. Imposible nakalakad sa tubig. Di ba nakalakad sa dagat? No. Nakalakad siya. Ano nangyari? Nagkaroon ng malakas na alon. Malakas na alon. Nung malakas na alon, nagkaroon siya ng takot. Kaya nga, ang takot ay kalaban sa pananampalataya. Ang pananampalataya, kinakailan walang takot. Imepuray natin po yun. Ang paglaban, malalapit sa pinto ng takot. Dahil sa kanyang takot, nalubog siya. Dahil kapag dumating ang takot, mawala ang iyong pananampalataya. Kapag magkaroon ka ng takot, ang iyong pananampalataya yung hina, mawawala. Kaya, unti-unti siya nalubog. Ngunit unti-unti siya nalubog. At sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako! Save me, Lord! At sabi niya, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. And he said unto him, O thou little faith, where thou be thou no doubt? Bakit ikaw nag-alinlangan? Why did thou doubt? Bakit ikaw nag-alinlangan? Bakit nag-alinlangan? Dahil sa malaking alon. Sa buhay natin, ang aplikasyon sa buhay natin, maraming mga alon, maraming mga bagyo, maraming mga ulos sa buhay mo. Huwag kang matakot. Huwag kang makalinlangan dahil ang pagkatakot ay pakalinlangan. Kaya, kung ano mga problema, ano mga alon, anong bagyo sa buhay natin, bakit maglaban ka sa pananampalataya? Hold on your faith! Or eternal life! Hold on your faith and hold on eternal life. Amen. Panghawakan mo ang iyong pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ang gusto ng ating Panginoon. So kapag dumaan ang mga pagsubok sa iyo, sigurado matatakot ka. Sinong dumaan sa mga pagsubok? Hindi ba natatakot ka? Kapag natatakot ka, manghihinang iyong pananampalataya. Huwag kang matakot. Parang hindi manghihinang iyong pananampalataya. Amen! Hallelujah! Kapag matakot ka, ilulunod ka! Oh, di ba naman? Kung bayaran naman sa kurente. Buwan-buwan mo sa kurente dahil babayaran naman sa tubig. Maraming bayaran. Mayroon pang hiningi ng bumbay na pagkakit ka na. Ibalik ang takot na dahil maraming utang. Huwag kang matakot. Hallelujah, gumawa ka sa Panginoon. Pumapalayag sa Panginoon. Work out your faith. Hallelujah, work out your faith. With faith and trembling sa Panginoon. Huwag ka matakot sa problema. Matakot ka sa Diyos. Dahil ang matakot sa Diyos ay tumitiwala sa Diyos. Tunampalataya sa Diyos. Hallelujah. Amen. Na ang Diyos na ang supplier. Ang Diyos na supplier. Amen. Amen. God is supplier of everything. Sustainer, supplier, financer. Kaya yun ang gusto po ng Panginoon. Kaya, anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8? For we walk by faith
and not by sight. Ibig sabihin, huwag mong tingnan ang alon, huwag mong tingnan ang problema, huwag mong tingnan ang bagyo. Tingnan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Nakatutok ka sa Panginoong Isus, sa pananampalataya mo. Amen? Sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya sa verse 8, we are confident, tayo ay mayroong kumpiyansya, mayroong pagtitiwala, mayroong paniniwala, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ang ipaglaban sa pananampalataya, hindi bali ma-absent ang iyong katawan sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa appointment mo, basta ang iyong espiritu ay present sa Panginoon, nasa Panginoon ka sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hindi ka matakot! Huwag kang matakot na matanggal ka, nawala kang trabaho, nawalang business mo, mawala ng masigil mo. Yan, iba't ibang problema sa buhay natin. Eh, bakit ka na? Hindi ka nagsimba kasi meron ako singilin, bakit may trabaho ako, masigil na ganyan. Marami tayong mga suliranan. We are willing to be absent, but present in the Lord. Willing ka ba maging absent sa sanglibutan at present ka sa Panginoon? Amen! Yan ang ipaglaban ka sa Panginoon. Amen! Papurin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Yan ang laban! Hindi. Ang tao takot mag-absent sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, sa kanyang amo. Sa Diyos, hindi natatakot mag-absent. Di ba? Sa totoo lang, yan talaga baliktad. Sa tao, natatakot sa Diyos, hindi natatakot. Na mabahala ang absensya. Total, lagi naman yan. Tinitignan ng Panginoon ang ating pong loyalty, ang ating katapatan sa Panginoon. Kumain natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Yan po ang gusto ng Panginoon. Ipaglaban mo. You are laying hold of the eternal life. Fight a good fight of faith. Lay hold of the eternal life. Dahil nagsabi nga, sa Matthew chapter 6 verse 4, no man can serve two master. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Ye cannot serve God and mammon. Parang sinasamba ang pera. Ang pera. Mammon yan ang mammon yan ang pera. Doon, marami pong lumuluhod. Marami sinasamba pera. Dumating ka! Di ba? Marami pong sumasamba sa pera. Dahil sabi na, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Sa sanglibutan yan. Pero kapag pinaglilingkuran mo ang Panginoon na totoo, marami kang kaibigan, maraming pagpapala. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi kita gagawin buntot, kundi maging ulo. Hindi kita gagawin ay sa baba, kundi sa taas. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 28? Ang lahat na mga pagpapala ay darating sa inyo. Ngunit kapag hindi ka sumunod, lahat ng mga pisik, mga salot ay darating sa iyo hanggang mauubos kayo lahat at mamatay kayo lahat. Marami na matay sa salot. Dahil inuna nila ang pera. Hindi nila inuna ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, hinahanap mo ang Diyos na malalang sa buhay mo. Hindi ka mamatay at mabubuhay ka. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Ano ba sinabi sa Psalms? 118 verse 17, I shall live and not die and declare the works of the Lord. Kaya na, kung sinabi ng doktor, mamatay ka na kasi may cancer ka. Pero, kapag inuna mo ang pahinuhay, sinasabi na rin may cancer na, nabuhay pa rin siya dahil nilagay na kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito siya, sinasabi, sabi niya may cancer siya dahil tinanggap niya pa rin. Buhay pa rin siya ngayon, di ba? Amen. Yan ang malatuo. Amen. Ito si Ricky. Sabi niya nga, nabigis, mamatay ka na, maputol ka niyang leg. Dahil muna niya pinagpapangin ko na namin. Buhay pa rin siya ngayon. Hindi naputol ang leg niya. Ibabuhin na ng Panginoon. Kaya nga naman pa ito. Oh, hallelujah. Amen. Sabi niya ito, Sister Paz. Sabi niya, huwag ka na magsasamba kasi taga-daw ang samba. Gumaguto, mahilo ka. Pero, hindi naman siya mahilo, hindi siya naguto. Dahil ang Diyos ay nagbigay siya ng buhay. Hindi ka gugutomin. Amen. Hallelujah. Hindi kami na-increase the God of all
Oh, yan ang katibayan po. Praise God. Kaya nga, ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while coveted after they have ear from the faith and curse themselves through with many sorrows. Kapag minahal mo ang pera, darating ang lahat ng mga kalungkutan at kalumbayan. Makinig kayo. Kapag minahal mo ang pera, darating ang kalungkutan at kalumbayan para kang tinuhog sa lahat ng mga problema. Para nilitsot ka sa mga problema. Mahalin mo ang pera? Huwag mo mahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos. Hindi mo rin natin. Ipaglaban mo ang Diyos! Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Marami tayo ngayon. Mahal mo ng Diyos. Paalaala ito sa atin. Nalawanan mo. Hallelujah! Ang Diablo gusto mong buhay na wala hanggan! Amen! Hallelujah! Praise God! Ang sabi po sa Matthew chapter 11 verse 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Pansinin natin sa salita niya. Mula kay Juan the Bautista hanggang ngayon, until now, ang kaharian ng Diyos ay naghihirap ng mga karahasan at kalubigan. Hello? Pansinin mo, ang kaharian ng Diyos na aranas ng mga kalubigan. Dahil sa kalubigan, sa karahasan, pipilitin ka. You are take by force. Ibig sabihin take by force, sa ayaw mo sa gusto, pipilitin ka talaga. Whether you like it or not, you will take it by force. Saan gusto mo? Persahan ka doon sa Panginoon o persahan ka doon sa mundo? Hello? Hindi ba rin na dinala ka sa Panginoon para maligtas ka? Di ba? Persahan ka dahil ka sa mundo, dahil ka sa kasalanan, dahil ka sa kabalik, dahil ka doon sa lublog sa kasalanan, dahil ka doon sa lupa, ano ba makasingan lahat ng kamunduhan. Yan ang sabitan ngayon. Hanggang ngayon, pinilit pa kayo pumunta dito. You come to the church, to the Lord, by your own self, by your own will. Dahil hindi nalulot ang Diyos kapag ikaw ang pipilitan. Mayroon ang mundo, pinipilit ka, pinipwersa ka. Di ba? Di nyo na narasan pinipwersa kayo? Di nyo notice na pinipwersa kayo? At sabi na ako, kinakailangan papasok pa kayo, magkang sa sabaw kayo pumunta, dahil kinakailangan ka dito. Di ba? Dahil kapag ayaw mo, sumunod, umalis ka na dito. Whether you like it or you are take by force. Pero saan dito? Di ba? Sa eskulahan ka doon, kahit na rin kung may mapasok na ngayon. Di ba? Yan ang mundo ngayon, kahit na rin kung pinapapasok, wala nang panahon sa mga Diyos, kahit linggo, mula lunes hanggang linggo ngayon. Wala nang panahon sa Diyos. Hello? Hindi nyo napansin? It is violent karahasan na ngayon. Until now, karahasan. Sa ayaw mo sa gusto, pipilitin ka talaga. Ang marking system, sa ayaw mo sa gusto, pipilitin ka na tanggapin mo ang marka ni Antichrist. It is by force, pipilitin ka na tanggapin mo ang marka para makabinta ka, para makabili ka, para mabuhay ka. Pero, huwag tayong umasa sa pera ng Antichrist, sa mabiling sa mundo. Umasa tayo sa buhay na walang hanggan. Umasa tayo sa mundo, wala kayo. Pagtutuwa ng buhay na walang hanggan, umasa tayo sa buhay na walang hanggan. Kapag malapag ka sa pananampalataya mo. Amen? Amen? Kaya pansinin natin, ngayon, mag-isip-isip ka na. Ang mundo ay persahan, ayaw mo sa gusto, pipilitin ka talaga.
Pipilitin ka talaga. Whether you like it or not, you need to take it. Sabi sa take it or let it. Tanggapin mo, wala siya na it. Pero ang Diyos ay hindi pinipili. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen! Ang Diyos ay hindi nanginili. Kung gusto mo, ay may paraan kung ayaw, marami kang dahilan. Yes, good. Ang mundo ay namimilit, ang Diyos ay hindi namimilit dahil hindi siya nalulupit na pinipilit ka. Pinipunin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sabi na kayo sa John 15, John 17 verse 15. Ang sabi niya, I pray not that thou should take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Nanalangin ako na hindi ko kayo alisin sa mundo, kundi iingatan ko kayo laban sa kasalanan. Yes, sir. Amen. Napansin mo? Ibig sabihin, hindi ko kayo alisin sa mundo ito upang subukin kayo dan kinakailangan huwag kayo matinag. Labanan mo dahil iingatan ka ng Diyos kapag ikaw ay tumawag sa Diyos, kapag ikaw ay lingkod sa Diyos, God will keep us from evil. And diba? Amen. Hallelujah. This is promises. Kaya nga, kung minsan sabi, bakit hindi inalis si Satanas? Hindi inalis ng Diyos si Satanas para subukin ang iyong pananampalataya. Ngunit, kahit nandiyan sa Satanas, iingatan ka ng Diyos. Dahil mahigit na makapangyarihan ang Diyos kay Satanas. Si Satanas ay siya. Ang Diyos na nagawa niya. Ang Diyos na malikas sa kanya. Na lahat, kapag tiwala ka lang sa Diyos, walang nalilipagalaw sa iyo. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya nanalangin ang Panginoon. Nanalangin siya para po sa kanyang mga anak. Amen. Kaya nga sabi niya kay Pedro, Pedro, gusto ng Satanas, libigin ka. Ngunit kapag ikaw lumakas, palaksin mo naman ang iyong kapatid. Amen ba? Alam niyo po, nililiglig ang bawat sa ating Satanas. Nililiglig, pinuga, binabagyo. Pero, kung tiwala ko sa labanan mo para ang anong bagyo mo sa buhay mo, sa mabuting pananampalataya, buhay mo wala hanggan ang iyo po, malilinasan. Amen! So, ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4, chapter 10, verse 4, for the weapons of our warfare, ang ating sandata ay hindi sandata ng karnal. Warfare are not carnal. Ang ating sandata ay hindi sandata ng makalaan, but mighty through God to the pulling down stronghold. Ngunit makapangyarihan mula sa Diyos na magtibag na lahat ng mga putal sa Satanas. Dahil marami na anghel ng Diyos ang magtatanggol sa atin. There are million of angels will fight against us upang wasakin at tibagin lahat ng mga putal ng Diablo sa mundong ito. Amen. Puri natin ang Panginoon. Ang sandata natin ay hindi nakikita. Ang kapangyarihan ay hindi nakikita. Mayroon pong kasanggalang kanina. Ang kasanggalang ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ipaglaban ka lang. Ngunit kapag hindi ka pakilaban, sabi sa Satanas, duwag pala, natakot lang pala, tinakot ko lang. Si Satanas, mahilig mananakot yan. Kapag natakot ka, talunan ka. Si Pedro, nung natakot sa alot, lumok. Kapag lumok ka, wala ang ibang paraan na gagawin kundi tumawag ka sa Jesus Christ. Kaya sabi na, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33 verse 3. Amen? Hallelujah! Call upon God! Amen. Yan po ang paraan. Kaya tandaan natin, sinabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get advantage of us. For we are not ignorant of his devices. Pansinin natin huwag tayo mapaglalangan ng Diablo.
Huwag tayo magiging walang malay sa kanyang mga devices. Napansin mo yan? Ang isang bata halos masakal na sa devices ng Diablo. Oh, sino-sino dyan nasakal na? Walang panalangin, walang samba, walang gagawa. Makapupuri kayo magbasa. Doon sa Facebook, doon sa Twitter, doon sa mga internet, doon sa laro, lahat. Halos na hindi na kumain, halos hindi na mabulsan, halos hindi na makaamal, nakatutok, halos hindi na makahinga. Para nag-suicide! Di ba? Yes. Napansin niya? It is the device of Satan. Halos hindi ka na mautusan, hindi ka na mag-aral, wala ka naman. Puro nakatutok na lang sa mga device na tao. Kaya yung mga cellphone na yan, gagamitin sa kalwalatian na po, hindi mo sa pagkasakal sa iyo. Namamatay ka na, wala ka na pag-asa! Kaya kailangan ang sabi ng casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing into captivity and every thought to the obedience of Christ. Ang lahat ng ating mga kaisipan dyan, na nakababa ng iyong kaisipan, nakababa ng iyong mga patay isipan, kaya kailangan ay ipapasakop natin sa kautusan ng Panginoon upang mapapalaya ka sa pagkaalipin ng mga devices ng Diyan. Hello? Malapatatin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Fight on your hallelujah salvation. Fight on fight. Praise God yan ang gusto ko ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ano nangyari? Ang isang kanyang kamay, malaya, pero ang isang kamay niya, nakakadina. Saan ang kadina? Kinadinaan! May satanas. Hindi makakapupuri kasi nakakadina. Kaya kailangan makalaya ka. Alam mo saan ka makakalaya? Kapag labanan mo sa satanas. Fight, good fight, good fight. We hold an eternal life. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Kaya gusto ko ng Panginoon mapakalaya ka. At hallelujah, labanan mo sa tanas. At siya ay lalayas. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Resist the devil. Sa labanan mo, he will flee from you. Amen. Yan po sinabi sa James chapter 4 verse 7. Puri ng Panginoon. At sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Pansinin natin, huwag tayo magtanakan sa satanas, mag-anyo siya na ang ilang liwanag. Hindi lang siya, and therefore it is no great things, hindi po ano mga bagay na katakataka. Even his ministers also be transformed as the minister of righteousness, whose end shall be according to their works. And then his minister, if his minister transformed in the angel of light, malalaman mo ang kanilang mga binuhatan, ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga accomplishments sa mundo ito. Kaya tayo na kailangan huwag tayo magtataka. Yung mayaman man, yung mayaman, yung mayaman naman, yung mayaman dahil sa kasamaan. Di ba? Nakakapagpinayaman ka ng palawag kang maging mayabang dahil yan kasamaan. Dahil ang kayabangan ay kawagsakan. Si Satanas mo siya yung mga binagsak siya. Dahil siya sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and the Holy Spirit before fall. Ang kayabangan ay ang kapagsakan mo kasilakan, at ang kapalaluan ay ang kapagsakan. Kaya, ang Diablo, hindi siya lalapit sa iyo na may sulit, may butok, na pangit. Pupunta sa iyo, aakitin ka, kung mahilig ka ng gwapo ang ipapalala
papait sa iyo. Kung mahilig na maganda, maganda ka pa. Papait sa iyo. Sino mahilig na maganda? Yung papait sa iyo maganda. Kung mahilig sa gwapo, papait na ng gwapo. Kung mahilig ka ng pera, papainan ka ng pera. Kung mahilig ka ng posisyon, bibigyan ka niya ng posisyon para maglingkod kayo sa Satanas. Kung gusto mo ng material, ibigyan ka niya sa Satanas ng material para maglingkod kayo sa kanya. Lahat ko, sabi niya, maganda naman ito, binu-offer sa akin naman ito. Si Satanas ay mag-offer sa iyo. Kaya nasabi, mag-unleash siya ng angin ng liwanag, bibigyan ka na, kung wala, ibigyan ka niya ng kabutihan. Mabuti naman ito. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Di ba siya sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Di na bagas, tama sabi mo, mabuti naman ito. Walang bigay kundi. Sakalan ko nito. Ngunit, hindi mo alam, pumasok ka pala sa silong Satanas. Pumasok ka para sa bitang ni Satanas. Kapag nakapasok ka na sa bitang ni Satanas, hindi ka na makawala. Hello? Makinig kayo. Kapag pumasok ka sa bitang ni Satanas, mahirap ka na makawala. Makawala ka lang kung magmilagro ang Diyos sa buhay mo. Amen. Papuri na Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Marami sa akin ay nabitang sa Satanas. Kailangan magmilagro ang buhay mo. For God is a miracle worker. Hallelujah. God is still a miracle worker. Let me call upon the Lord and He will answer you. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya nga sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy, having their consciences with a cut iron. Nangyayari ito ngayon. Marami po na tumatalikod na sa pananampalataya. Na wala nang gana magsimba, wala nang gana manalangin, wala nang gana magbasa ng Biblia. Doon sila sa pang-aakit ng demonyo, ng espiritu, sa doktrina ng Satanas. Ano pang-aakit niya? Sa Twitter, sa Facebook, sa internet, sa mga YouTube, sa lahat ng mga kaaliwan sa mundo nito, lahat ng mga kalaruan sa mundo nito, mobile games na yan. May mga mobile games na yan, mga may mga sungay, tuwa ko, nagkapanan sila. Sabi ni Satan, sige, ganyan ka lang dyan. Parang nalinaw ka na, nahilig ka na dyan, naging adik ka na hanggang makalipin ka na. Magkapira naman ako dyan! Magkapira ka dyan! Sabi mo, magkapira ka dyan! Pero ngayon, wala ka ng panahon. Sabi mo, bakit manalangin ako, magkapira ako, dito magkapira ako! Sabi mo, kung manalangin ka, wala ka pera? Sinusubok ka lang ng Diyos dahil ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos at siya yung bigay. Hallelujah! Ang hinala sa iyo. Amen. Hallelujah! Amen! Ngayon ba ka yan? Bakit? Manalangin ako, magkapira dito, magkapira ako dito. Di ba? Ngayon nga. Ilan lang. Ilang booking lang kami. Salamat sa Panginoon. There is someone praying for you na tayo sama-sama malalangin sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! At sabi ito, para silang nasiluhan ng nagbabakan-bakan. Nagbabakan-bakan? Siluhan? Hindi ba yung mga hayop? Para nalalaman mo na may may-ari yan, sinisiluhan ng nagbabaka. Yung tinatawag ng marka, may marka. Sinisiluhan yun, no? Baka yan ang babaka. Mainit yan. Para, mga demonyo ngayon. Tuntua sila may mga tato. Sa palagay ko pag mga tato, hindi masakit. Masakit yan. Pero tuntua sila dahil sa may marka na ako, yung mapisig ako, maganda ako,